Hello po, good day. Muli nandito tayo para ipagpatuloy ang pag-aaral ng wikang Kastila. Sabi ko nga, ang wikang Kastila ay very much related sa wikang Pilipino. Kaya very interesting na mapag-aralan natin ito, ano? Okay. Kaya, buenos dias, amigos y amigas, damas y caballeros. So, simulan na natin. Ano? Sa wikang Kastila, or sa alpabetong Kastila, ang Y ay pronounced as J. Kaya yung laging nababasa natin na yo, istoy, hindi ganyan ang pag-pronounce dyan. This is pronounced as ju istoy. Kaya, yan, ano? Okay. Ito yung sentro ng topic natin ngayon, yung yo estoy. Na ang ibig sabihin nito sa English ay I am. Kaya sa Pilipino, ako ay. Okay? So, yo estoy. Pagkatapos, ito ay sinusundan ng verb. However, yung verb na yan ay kino-conjugate, kaya instead yung original word na bibir, na meaning to say, to drink, ito ay naging bibiendo dahil nasa first person yan, singular. Okay, first person singular, kaya bibiendo. So, alos pariho yan, ano? Okay. So, i-start natin. Yo estoy bebiendo. Sa English, I am drinking. Sa Pilipino, ako ay umiinom. Then, next one. Yo estoy caminando. Sa English, I am walking. Sa Pilipino, ako ay naglalakad. Next one. Yo estoy corriendo. Sa English, I am running. Sa Pilipino, ako ay tumatakbo. Next one. Yo estoy escribiendo. Sa English, I am writing. In Filipino, ako ay nagsusulat. Next one, yo estoy leyendo. Then, sa English, I am reading. Then, sa Filipino, ako ay nagbabasa. Next one, yo estoy durmiendo. Sa English, I am sleeping. Sa Pilipino, ako ay natutulog. Next one, yo estoy cantando. Sa English, I am singing. Sa Pilipino, ako ay kumakanta. Next one, yo estoy bailando. So, sa English, I am dancing. Ako, then sa Pilipino, ako ay sumasayaw. Next one, yo estoy cocinando. Sa English, I am cooking. Sa Pilipino, ako ay nagluluto. Next one, the last one, yo estoy estudiando. Sa English, I am studying. Sa Pilipino, ako ay nag-aaral. Okay. Tandaan natin na ang pinaka root words nitong verb dito ay ang mga sumusunod. Bibir. Yan, meaning to say to drink. Pagkatapos caminar o kamir, meaning to walk. Pagkatapos kurir, meaning to say to ride. Pagkatapos kurir,
meaning to run. Pagkatapos sa escribir, meaning to write. Then leer, meaning to read. Then dormir, meaning to sleep. Pagkatapos cantar, meaning to sing. Pagkatapos bailar, meaning to dance. Pagkatapos cocinar, meaning to cook. Then estudiar, meaning to study. So napapansin ninyo na may similarities sa English as well as sa Pilipino. Halimbawa, yung estudyando o estudyar. So, sa English, study, malapit ang pagkakahawig. Then, pagkatapos yung kusinar, okay, malapit din ang salitang kusinar sa salitang Tagalog dahil kusina o magkusina, ang ibig sabihin din magluto, ano. Pagkatapos bailar, okay. Then cantar, so kanta, Pilipino yan. Okay, then escribando. So sa English, yung word na scribe ay very much related sa word na escribir. Okay, so yan. Muli, maraming salamat. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Ipagpatuloy natin ang pag-aaral natin ng wikang Kastila dahil ito ay bahagi ng ating kasaysayan. Kaya muli, muchas gracias. Maraming salamat. Hasta pronto.